Magandang umaga. Sa News 5 Alert, sabik nang umuwi ang OFW na si Jelenor Pacheco sa mahigit isang buwang binihag ng grupong Hamas. Gusto na rin niyang makapiling muli ang kanyang pamilya na inakala niyang hindi na niya muling makikita. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kamusta na ang lagay ng kababayan natin dyan? Miki, nagpapagaling na nga lang sa isang pagamutan sa Israel itong si Jelenor Pacheco. Siya nga yung naging bihag at pinalaya ng grupong Hamas noong isang araw. Para kay Pacheco, ito na ang pinakamagandang regalo sa Pasko na kanyang natanggap, ang ikalawang buhay. Sa ngayon, iniinda niya na lang ang kaliwang tainga na humina ang pandinig dahil sa putok ng baril. Bukod sa mga opisyal ng Philippine Embassy, nakabantay rin kay Jelenor ang dalawang anak ng namatay na employer. Handa naman din tumulong ang pamilya ng employer ni Pacheco sakaling naisin nitong magtrabaho pa sa Israel. Pero dahil sa matinding trauma na sinapit, wala na raw balak magtrabaho pa sa ibang bansa si Pacheco. Kaya't pag-uwi niya dito sa Pilipinas ay pipilitin na lang niyang magnegosyo. Sabik na rin siyang makita ang kanyang pamilya at kumain ng mga pagkain Pinoy. Nikki, nakausap nga natin yung Department of Foreign Affairs, no? Specifically si Yusek Eduardo de Vega. Sinabi niya na minamadali na yung pagproseso sa mga papel at dokumento ni Jelenor para mabilis na itong makabalik ng Pilipinas. Nikki. So Rainiel, nakausap mo mismo si Jelenor, di ba? Naikwento rin ba niya kung anong mga pinagdaanan niya nung siya'y bihag pa? Nikki, hanggat maaari sana ay nais nating maging masaya na lang yung pag-uusap para hindi naman umbalik yung trauma dito kay Jelenor. Pero siya mismo yung nagbukas ng usapin na 3 beses daw siyang pinaluhod ng grupong Hamas at tinutukan ng baril. Laking pasasalamat niya nga dahil ni minsan daw ay hindi tinutok o pinutok nitong grupong Hamas diretso sa kanya yung baril. Pero ngayon nga ay nagpapagaling at iniinda niya yung pagkabingi ng kaliwa niyang tenga. So doon nga, dahil pinapuputukan ng Hamas yung kanyang tenga ng sunod-sunod. Ngayon, ito yung tinitignan ngayon doon sa pagamutan sa Israel. Nikki. Sana'y mapabilis na nga ang pag-uwi ni Jelenor. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Kaugnay pa rin ang balitang yan, sinasadya ng grupong Hamas na bagalan ang pagpapakawala nito ng mga bihag para masigurong susunod ang Israel sa kanilang kasunduan. Kabilang narito ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza at ang patuloy na ceasefire sa dalawang panig. Kinukumpirma naman ng Red Cross na wala pang bagong hostage na ibinibigay sa kanila ang Hamas. Tiniyak naman ng Israel na susunod sila sa kasunduan nila ng Hamas. Sa kabuuan, 24 na hostage na ang pinakawala ng Hamas, kabilang na ang ating kababayan. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph, pati na rin sa News5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Abangan na Frontline Pilipinas Weekend mamayang 5:30 p.m. Ako po si Nikki de Guzman. Magandang umaga.